Pagtingin mula sa tumpok ng usok, lumitaw ang isang nakakatakot na higanting katawan. Napasigaw ang lahat na si Taxiyaong iyon. Dahil sa pagkataranta nabitawan niya ang kanyang telepono at lahat nag-aalala silang tumakas. Ang telepono ay tumama sa katawan ni Siyaong at doon lumabas bagong pangulo na nagbibigay ng talumpati at nanunumpa. Ako ay magsisikap ng matapat na gampanan ang aking mga tungkulin bilang pangulo sa pamamagitan ng pagpupursige sa aking sarili na sumusumpa sa harap ng mga taong. Paano niya naisip na sa kanyang seremonya ng inaugurasyon, ang kanyang anak na babae ay nasa panganib. Kahapon ng gabi, tinawagan ni Jang Seong-chul ang kanyang anak na babae at pinayuhan siya, kung gusto mong mabuhay, pumunta sa ibang bansa. Para ikaw at ako at ang ating pamilya ay mabuhay, ikaw lang ang nasa panganib dito. Ngunit alam niyang tama ang kanyang ama, kaya pumayag siya, nagsuot ng sombrero at umupo sa tabi ni Nam Ho-jung at nagtanong, "Ate, sasama ka rin ba sa akin?" Siyempre, tumango naman ang bodyguard. Hanggang sa mag-abroad kami at ibigay ang babae sa security team doon, ako pa rin ang magiging personal guard mo. Nang marinig na ibibigay siya sa mga estranghero pagdating niya sa ibang bansa, agad na pinaliit ng dalaga ang kanyang mga balikat at pinaliit ang kanyang leg. Ngunit kinailangan ni Nam Ho-jung na kunin ang pagkakataon na ipaalala sa kanya na mahalagang manatiling ligtas. Huwag gumamit ng anumang mga social network. Huwag ipaalam sa mga tao ang anumang impormasyon tungkol sa iyo para lang maging ligtas. Pinakamabuting mag-aral na lang sa mga propesor sa bahay at huwag pumasok sa paaralan para sa anumang bagay. Siya nga pala, huwag makipag-ugnayan sa sinuman at huwag makipagkaibigan sa sinumang kaedad mo. Napataas ang kilay ni Sojung sa kanya, ang ibig mong sabihin ay nananatili ako sa Amerika habang buhay, biglang pinagpawisan si Nam Ho-jung kung ano ang sasabihin. Kaya sinabi na lang niya na ito ay isang panuntunan na huwag manatili kahit saan ng higit 1 taon. Ang panuntunang ito ay ilalapat hanggang sa maaresto si Seyaong. Gayunpaman, kung mabilis na mahuli si Tak Seyaong at hindi na mapanganib, ang panahong ito ay maaaring paikliin sa, halimbawa, 6 na buwan. Nang sabihin niya iyon, pagmamalaki ni Seyaong na lumakad pababa sa koridor ng airport nang hindi nababahala na makunan ng kamera. Ang isang binata na nakatayo sa harap ng mga kompyuter agad na nagtanong, ano ang dapat nating gawin? Sumagot ang matanda, ang batang iyon ay hindi isang taong madali nating mapigilan, kaya dapat may isa pang paraan upang ihinto ang darating. Ang lalaki na ito ang nagbalat kayo bilang isang doktor at naglaslas sa lalamunan ng mga humaharang sa dinadaanan ni Seyon noong nakaraang araw. Dahan-dahang nagtatanong, dapat ko bang gamitin ang sandata na iyon para pigilan ang batang ito? Sagot ni Dien. Hindi, gamitin natin yan para mamaya. Saka minsan lang itong magagamit. Sabihin mo sa katabi natin ng binata, wala tayong magagawa tulad ng normal para pigilan ang batang ito. Kaya ano ang dapat nating gawin? Masyadong masikip ang kanyang lalamunan para magsalita, ngunit tila nasa diyan na ang sagot. Tak Seyaong ay isang ganap na kakaibang uri ng tao mula sa amin, kaya maghanda lamang para sa pinakamasamang sitwasyon kung hindi tayo ang mamamatay dito. Inilabas ang walkie-talkie, tinawag ni Dian ang tao sa loob at nagtanong, nandyan ka ba? Yes, Special Agent An Kang-hyun reporting, sir. At tinanong ng matanda, kailan makakaalis ang eroplano ni Jang Sojung, magsisimula ang boarding sa loob ng 20 na minuto, at agad na sinabing magmadali, nandito na si Tak Seyaong. Kung may mangyari man, tandaan mong gamitin ang backup plan na napag-usapan noon. Tiyak na dapat nating iligtas ang anak ng Pangulo. Understood, nang marinig ang matigas na boses ni An Kang-hyun sa kabilang panig ay sinabi na walang mangyayari. Kailangan ding ulitin ni Dian na yon na ang pinakamahalagang oras. Pagkatapos ay ibinaba niya ang radyo para hayaan ang kabilang partido na mag-ayos at agad na narinig ang katabi niyang nagtanong, kailangan din ba nating umalis dito? Sumagot siya ng hindi, kailangan ko munang makipagkita kay Tak Seyaong. Kahit ilang minuto, magtatagal. Napatitig siya sa kanyang superior, hindi maintindihan ang tumatakbo sa isip niya. Tahimik na bulalas, ang ibig ba niyang sabihin ay pumunta siya doon mag-isa? Masyadong delikado, kahit anong tingin mo dito, parang pinag-isipan mong mabuti. Hindi na siya nagsasalita pero tahimik lang. Wala akong balak na galitin siya, ano ang magagawa ko sa matandang katawan kong ito? Sa pagtingin sa imahe ni Seyaong na makikita ng live sa screen, sinabi ni Dian, kakausapin ko lang siya saglit. Biglang, isang grupo ng mga tao mula sa kung saan ay lumapit sa grupo ng anak na babae ng presidente at nagtanong, ikaw ba si Agent Nam Ho-jung?
Mayroon silang halos 10 ganap na armadong tao, kaya labis siyang nag-ingat, ngunit nang mabalitaan nila na siya si Lee So-chul, ang security guard ng airport, silang dalawa ay nagulat at nag-alala. Lihim na hulaan na may seryosong nangyayari, niyaya niya silang dalawa na sundan siya dahil kakalapag lang ni Tak Se-young sa airport. Namutla ang dalawang babae. Mabilis nilang narinig ang hiyawan ng mga tao at nagtakbuhan sila nang pumasok si Se-young sa lugar ng sasakyang panghimpapawid. Wala siyang pakialam kung ano ang ginagawa ng grupo ng mga tao. Nakatitig lang siya sa isang taong hindi tumakbo kundi nakatayo sa harapan niya. Iyon ang matandang nakilala niya sa barko noong araw na umalis si Shayon. Di ko inaasahan na makikita tayo ulit ng ganito, di ba? Wala siyang sinabi kundi makinig sa sinasabi ni Dian. Hindi siya nagpatalo at direktang sinabi, may pabor kami na hihilingin sa'yo. Maaari ba naming hayaang umalis si Jang Soo-jung? Kahit minsan lang. Para sa kinabukasan ng bansang ito, hindi. Hayaan ang bansang ito na maging lugar na gusto ni Shayon. Nakatingin sa binata sa kanyang harapan na tahimik at hindi nababagabag, patuloy niyang sinabi, upang maitayo ang bansang ito, dapat mabuhay si Jang Soo-jung para makipag-ayos tayo sa kasalukuyang gobyerno. Si Jang Soo-jung ang tanging kahinaan ng presidente. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa puntong iyon, patuloy na gumagalaw ang mga yabag ni Se-young, at agad na sinabi ni Dian na ito rin ang hiling ni Shayon. Nang marinig ang pangalang Shayon, sa wakas ay ibinuka ni Se-young ang kanyang bibig at tinanong siya, sa tingin mo ba ikaw lang ang makakapagpanatili sa akin dito? Sa pagpapatuloy sa kanyang nakaraang kwento, sinabi ni Dian na kung patuloy niyang papatayin si Jang Soo-jung, tiyak na madidismaya si Shayon. Si Shayon ay naghihintay sa'yo sa lugar ni Jung Dahon. Sumulyap sa kanya na wala man lang interes, hinimok lang siya ni Dian na tumalikod at umalis, hindi pa huli ang lahat. Tinitigan siya ni Se-young, ang tulad ng pagtuturong tono ang naging dahilan upang sa wakas ay tumugon si Se-young, wala akong pakialam sa pakikipagnegosasyon sa gobyerno. At ito rin ang huling pagkakataon na hinayaan kitang gamitin si Shayon bilang dahilan. Pagkatapos ay yumuko siya malapit sa ulo ng matanda at dahan-dahang nagbabala, kung gagawin mo ito muli, kahit na ulitin mo ang pangalang Shayon ng 100 beses, papatayin pa rin kita. Hindi lang simpleng pagbabanta ang mga sinabi, bagkus ay biglang nanginig ng walang tigil ang pagod na katawan ni Dian. Ngayon lang nakita ng kanyang paningin ang mabangis na mukha ni Se-young na nagtatanong pabalik sa malupit na boses, naiintindihan mo na ba? Pagkatapos ay dumiretso siya sa matanda, na parang walang nangyari, tinignan siya ni Dian at saka tumingin sa sahig sa sobrang takot. Tumutulo ang kanyang pawis sa bawat hakbang ng mga yapak ni Se-young na walang lakas ng loob na magsalita para pigilan siya. Nilaktawan ang ilang masalimuot na hakbang tulad ng mga pamamaraan sa customs. Sinabi niya sa lahat na magmadali, ngunit hindi sinabi kung saan siya pupunta, na naging sanhi ng labis na pagkalito ni Nam Ho-jung. Sabi mo ligtas na mag-shortcut. Kahit na sumakay tayo sa eroplano para lumipad sa buwan, maaari pa rin tayong itaboy ni Tak Se-young. Sumulyap sa gwardiya, sinabi niya, alam namin ang tungkol dyan, kaya huwag mag-alala, walang paraan na alam ni Tak Se-young ang rutang ito. 2 tao lang ang maaaring gumamit ng hindi opisyal na paraan ng paglalakbay na ito. Bagamat hindi nila alam kung saan sila dinadala, sa totoo lang, si Soo-jung ay hindi nangahas na tumutol. Gusto lang nilang makaalis ng mabilis sa lugar na ito, bago pa sila mahanap ni Se-young. May isang ubod ng militar na nagtipon upang makinig sa mga tagubilin. Si Tak Se-young ay kasalukuyang itinuturing na pinakamapanganib na terorista. Kaya inuutusan ko kayo na huwag magdalawang isip na barilin agad kapag nakita nyo, kaya maging alerto. Ang buong koponan ay nagpakita ng labis na pagkagulat na mga ekspresyon na naging kakaiba sa komandante. Sinundan niya ang ekspresyon ng lahat at lumingon siya. Nakita niya ang isang matangkad na lalaki na nakatayo sa likuran niya, nakakuyom ang kanyang mga kamao. Sumigaw si Se-young ng salitang, tumabi ka, at labis siyang natakot kaya bumigay ang kanyang mga binti at nahulog siya sa gilid. Agad ding tumabi ang buong squad sa magkabilang panig, walang nangahas na makasagabal na humarang. Ngunit ang kapitan ay nanginig sa mga sandaling iyon, at hindi matiis na nagalit, kaya itinaas niya ang kanyang pistola at itinutok sa likod ni Se-young, ngunit nang siya ay magpapaputok na sana. Biglang lumitaw si Se-young sa harap niya na may mahigpit na tingin, at sa isang wave lang ng kamay niya, nahati ang kanyang leg. Huminto si Dian sa harap ng bench at tinanong kung ano ang nangyayari sa kabilang linya. Nabatid na si Tak Se-young ay dumiretso sa runway, malinaw na hinahanap niya si Jang Soo-jung. Nasa ulo pa rin niya ang takot noon.
Bulong ng matanda sa kabilang linya, ang pandama ni Taxiaong ay hindi katulad ng mga normal na tao, lahat ng unit ay dapat iwasan at hindi dapat makipag-ugnayan sa kanya. Naunawaan ng kabilang dulo ng linya, ngunit huwag masyadong mag-alala, tiyak na makakalabas ng ligtas si Jiang Sojung dito. Alam na ang plano ay walang anumang butas, ngunit sa totoo lang, si Dian ay natakot sa kamatayan. Nakatatak pa rin sa utak ng matanda ang pangyayari kanina. Kahit papaano, himalang tumatakbo si Seyaong ng buong bilis ngayon. Sa itaas ng kanyang malalaki at malalakas na paa ay nakita ang lugar kung saan siya inatake ng mga sundalo kanina. Isinugod niya ang buong katawan niya sa glass door papunta sa runway sa labas. Pagkarating niya, tumingin siya sa paligid. Tignan natin kung saang direksyon pupunta si Sojung at ang iba pa. 100 meters lang ang layo mula sa airport exit ng tapat ng istasyon. Nakita niya ang ilang langgam na umaalalay kay Sojung at Nam Ho-jung para mabilis na tumakbo papunta sa naghihintay na eroplano. Patuloy na tumatakbo ang grupo nila Sojung, hindi nila namalayan na nakatingin na sa kanila si Seyaong. Sa kabilang side, nakatitig lang si Seyaong sa nag-iisang target. Galit na galit sumisigaw sa wakas naghanap din kita. Lumuhod si Seyaong at sumigaw ng napakalakas. At agad itong napansin nila Sojung at Nam Ho-jung na ikinaalarma ng kanilang grupo, mabilis na tumatakbo sa kabilang panig, si Seyaong at malakas na sumigaw ang gwardiya na lumipad palayo ang piloto sa lalong madaling panahon. Siguro kaya hindi na kailangang maghintay para sa anumang signal mula sa flight tower. Sa sandaling si Seyaong ay kalahating kilometro pa ang layo, inilipat nito ang mga gulong nito sa pag-asang maging sapat na malayo upang hindi makatalon si Seyaong gamit ang kanyang iba pang mga binti. Alam din niya iyon, kaya nag-isip ang kanyang mga nakapikit na ngipin ng isa pang paraan upang makasabay sa eroplanong mabilis na umaalis. Bagamat wala siyang sapat na oras upang makakuha ng momentum at mahigpit na magpreno, inilabas ni Seyaong ang espada mula sa kanyang likuran, pinaikot ito sa kanyang matipunong braso, pagkatapos ay tumabi at humila ng isang magandang linya, gamit ang kanyang lakas upang pumailang lang ito sa isang arko. Mukhang ito ay papunta sa isang kurba. Ngunit ang pangwakas na layunin ay ang eroplano pa rin ang unti-unting pag-alis sa Incheon na may hindi maipaliwanag na katumpakan. Ang espadang iyon ay sumaksak mismo sa gitna ng eroplano, naglalaslas sa bubong, halos maputol ang mga ito. Si Sojung, buti na lang, itinulak ng kanyang security ang kanyang ulo pababa para hindi siya tamaan. Gayunpaman, dahil ang tulak ay masyadong malakas, ang eroplano ay ganap na tumagilid sa kaliwa, sa wakas ay nawalan ng momentum. Idinikit ang ulo nito ng diretsyo at ganap na huminto, na naglalabas ng napakataas na hanay ng usok na pumailan lang sa kalangitan. Ang buong paggalaw ay natigil ng madalian. Isang grupo ng mga gwardiya sa mga sasakyang may 4 na upuan ang sumugod upang palibutan siya. Ito ay isang magandang pagkakataon upang pigilan siya dahil wala siyang mga armas sa kamay, 2 o 3 higit pang mga kotse ang naghihintay na dumating, pagkatapos ay isang lalaki ang tumalon. Lumabas na nakasuot ng kanyang baluti at sumigaw ng malakas, "Titigilan namin si Taxiaong dito ayon sa utos ni Mr. Dian." Sa pagpuntirya sa kanya bilang kanilang tanging target, nagpaputok sila ng isang buong gang ng mga baril kay Seyaong, na ginawa lamang siyang baliw, ginamit din ang mabibigat na bala, at hindi nagtagal ay sumabog ang lugar ng paisa-isa. Haligi ng apoy. Sa sandaling ito, ang 2 babae ay lumabas ng eroplano at sinubukang tumakas. Walang natitirang oras. Pinangunahan ni Nam Ho-jung ang dalaga na tumalon sa pakpak ng eroplano para umalis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos lamang ng 2 hakbang, nakarinig siya ng pagsabog. Sa bubong ng eroplano sa likod nila, napalingon ang lahat sa takot at tumingin. Nakita nila ang matipunong braso ni Seyaong na lumalabas sa usok, nakahawak sa hawakan ng pamalo ng espada at siya ay lumitaw na parang multo. Nakatitig sa kanilang dalawa. Malakas na sumigaw si Sojung at tumalikod para tumakbo palayo dito, ngunit nang makarating siya sa lugar na ito, paano siya hinayaan ni Seyaong na makatakas? Kaya sumugod siya at tumalon sa harap nila. Pareho silang determinado, tulad nito ay halos hindi na sila makatakas. Nang makita nila sa harap si Seyaong, nakita nila ang ekspresyon ni Seyaong na eksaktong katulad ng paraan ng pagharang ng isang mayabang na mandaragit sa landas ng kanyang biktima. Walang ibang tao dito maliban sa kanilang dalawa. Si Sojung ay tuluyang nawala ng pag-asa at bumagsak sa tabi ng kanyang bodyguard. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata, nanginginig ang buong katawan niya habang nasa tabi niya si Nam Ho-jung.
Nanginginig din ang buong katawan. Sa harap ng mga mata ng dalawang tao, maririnig ang mapurol na boses ni Seyaong na puno ng kasiyahan, malinaw na tinatawag ang buong pangalan ni Jang Sojong, habang dahan-dahan niyang nilapitan ang dalawang babae. Ang isang grupo ng mga sasakyan ng pulis ay nagmula sa kung saan. Pinalibutan ang lahat, pagkatapos ay tumakbo ang mga mobile na sundalo na nakasuot ng armor at baril upang palibutan sila. Mayroong dose-dosenang mga tao na gumagamit ng pinaka-advanced na mga armas ng Korea na nakatutok sa likod ni Seyaong, ngunit huminto lamang siya nang wala pang 3 metro ang layo mula sa dalawang taong ito. Ngayong dumating na ang hatol, labis na natakot si Sojong kaya hindi siya naglakas loob na itaas ang kanyang ulo. Sa wakas, ibinuka niya ang kanyang bibig at nauutal na tinawag si Seyaong, "I'm sorry, kasalanan ko to lahat. Ang ginawa ko sa iyo at kay Shayon, iniisip ko ito bilang isang bagay na hinding-hindi mapapatawad." Habang si Seyaong walang imik na nakikinig, nagpatuloy siya sa pag-iyak, "Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon para itama ko aking mga mali. Please wag mo akong patayin." Sa sandaling iyon, bigla niyang narinig ang boses ni Seyaong na umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. "Umalis ka na kung gusto mong mabuhay." Itinaas ni Sojong ang kanyang ulo at agad na nakaramdam ng sandaling saya. Nauutal siyang nagsalita ng pasasalamat. Ngunit bigla siyang nagulat sa nakita ng mapagtanto na hindi siya kinakausap ni Seyaong. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, "Hanggat hindi ka humahadlang sa akin, wala akong balak na patayin ang sinumang hindi ko target. Puwera na lang kung ikaw ay umatake, papatayin kita." Lumalabas na hindi niya sinabi sa mga tao sa likod niya, ngunit sa halip ay direktang tinutukan si Nam Ho-jong. Ang oras ay tila nag-freeze sa sandaling iyon, kahit na ang hukbo sa likod niya. Tumingala si Sojong habang puno ng luha ang kanyang mga mukha at tinitigan ang nakamamatay na titig ni Seyaong na nagniningning sa kanyang bodyguard. Nanginginig si Nam Ho-jong at pagkatapos ay nagsimulang kumilos ng hakbang-hakbang palayo sa anak na babae ng Pangulo na nagpasimulang mawalan ng pag-asa ng hindi mapaniwalaan. Iniunat ni Sojong ang kanyang kamay sa harap, tumawag si Sojong, "Kapatid, kapatid." Ngunit hindi maabot si Nam Ho-jong dahil nagpasya siyang umalis ng buo, kumikilos na parang hindi niya narinig o nakikita, ganap na nagkukunwaring bingi. Bulag. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Nam Ho-jong sa kabilang direksyon ni Seyaong, hindi pinansin ang binibini na umiiyak sa likuran niya. Patuloy siyang naggangalit ng kanyang mga ngipin, pawis na pawis sa kanyang ulo, sinusubukang maglakad ng mabilis hanggat kaya niya upang umalis dito. Lalong nanginginig ang paghingi ng tulong ni Sojong, tapos sinigawan niya ang mga sundalo sa likod niya, "Please save me. Hindi ba ninyo alam kung sino ako? Anak ako ng presidente. Bakit walang tumulong sa akin? Kayo ang mga pulis, kayo ang hukbo, pumunta kayo dito at tulungan niyo ako." Sa sandaling itinuro niya ang mga mata ni Seyaong, hinihiling sa grupo ng mga tao na patayin ang lalaking ito upang iligtas siya. Inilabas niya ang malaking espada na iyon at nilaslas ito pababa. Tinutukan ang tuktok ng ulo ng sinungaling na asong babae. At biglang nahati sa kalahati ang buong katawan ni Sojong, tumalsik ang dugo sa kanyang mukha, at nakaramdam ng kaunting kasiyahan sa mukha ni Seyaong. Tahimik siyang tumawag, "Nanay, tatay." Shayon, ngayon ay isa na lang ang natitira. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.